Magandang umaga po sa atin lahat. Andiyan naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. Araw po ngayon ng Miyerkules. At pag-usapan natin itong, well, of course, alam naman natin kung anong inabangan ng mga tao, yung deadline ni Donald Trump na bobombahin niya ang Iran out of existence na hindi naman natuloy sapagkat ipinupuspo niya in 2 weeks time na naman. So, medyo nakakaaliw na itong ginagawa nitong mamang ito na siya nagsimula lahat ng kaguluhang ito. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay sa uling forma din ng karuwagan. Ito ang ginawa na naman ni Sara Duterte. Alam nyo ba na kahapon, napabalita na siya pala nag-file na tumakbo na naman. Run, Sara, run. Pero tumakbo siya papunta sa Supreme Court at humihingi na naman ng saklolo. At dito siya na mismo nag-file, hindi ng mga kaalyado niyang abogado. Talagang ano 'no, akala ba natin itong si Sara Duterte matapang na sabi niya noon, ano, hahayaan niyang magkaroon ng bloodbath sa Senado. Pero ginagawa niya lahat para matigil. May kinakatakutan ng ali-ano. Kasi sabi ko nga kung ako walang ginawang kasalanan at wala akong tinatago, aba'y pagkakataon ko 'to na ano, na ihayag kung ano yung totoo, 'di ba? May narinig siguro ko yung background na music, pasensyahan niyo na, nasa isang public place ako. Dito sa kung saan ako naroroon. Sasabihin ko sana sa inyo kung nasaan ako naroroon, kaya lang sabi ng mga anak ko, huwag mong sasabihin, baka mamaya meron na lang manakot sa'yo diyan. Lalo't lalo na yung lugar na pupuntahan mo, di mo alam kung maraming DDS diyan, di ba? So anyway, ako po ay bakasyon sa ngayon, pero hindi rin bakasyon sapagkat ako po ay gumagawa ng research. Tinaon ko na, pinagtagpo ko na nandito ko sa lugar, tapos meron na rin akong ginagawang mga interview kahapon, napagod ako dahil sa hapon marami akong kinausap ng mga tao. Anyway, so eto ngayon tayo, mamayang hapon meron naman akong kakausapin namin, pero bukas kasi holiday eh, hindi ba? So tigil muna tayo sa trabaho, hindi ba? Hindi naman porket pinaghahalo natin, ganyan talaga buhay, multitasking tayo. Anyway, balik tayo kay Sara Duterte, di ba? Sabi niya bloodbath ng bloodbath. Sabi ko, ako yun eh. Hindi kasi ng tao, pag wala kang kinakatakutan, pag wala kang tinatago, harapin mo itong mga kasong ito, seryoso itong mga aligasyon sa'yo eh. Kasi pag matagal nang inaakusa ka ng korupsyon, di ba? Paano mo ba lilinisin ang iyong pangalan kung hindi mo haharapin? Ay yung pipigilan mo siya, aba matuloy pa rin na andun ang usapin, hindi mawawala ito ng 20, kung sa kanya dahil tatakbo siya sa 2028, gusto ko malinis ang aking pangalan. Kasi pag ito itinigil out of a technicality, then it's going to haunt her again and again and again. Lalo na ngayon na isa sa mga issue na nagpapababa ng kanyang approval ay isa lang muna ang impeachment, hindi ba? So, anyway, halatang-halata may tinatago at sa tingin ko halata siya na takot siya na kung ano man ang sasabihin ni Rene Madriaga, hindi ba? Yun yung point doon. Pero himayin natin, tingnan natin ano ba yung mga pinagsasabi kong aling ito. Um, Nabasa natin ito kung ano yung sinabi ni Terry Ridon. Malinaw naman na itong petisyon na ito ni Sara Duterte ay hindi lamang isang legal maneuver. Ito ay isang political strategy para ang layunin nito ihinto ang proseso para hindi siya managot at para makontrol ang naratibo. Ang problema, hindi na natin siya hahayaan. Sara Duterte, hindi man lahat ng Pilipino bobo. Diba? Kung akala mo ay lahat ng tao ay katulad ng mga DDS na kung anong sabihin mo ay maniniwala, ay hindi naman kami lahat. Ano, huwag mo naman kaming gawing tanga lahat. Kasi kung susuriin natin ng maayos ang pundasyon nitong mga aligasyon ni Sara Duterte, makikita natin na punong-puno ito ng butas. Unang-una na, ang sabi niya, hindi daw dumaan sa plenaryo yung referral. Kasi di ba ni-refer sa Justice Committee. Hindi daw dumaan sa plenaryo. Parang, teka muna, deliberate framing ito para magmukhang unconstitutional yung buong proseso. Ay merong video na kung saan nagkaroon ng botohan sa plenaryo na i-refer sa Justice Committee. Diba? Ito isang pagtatangka na i-rewrite. Sanay na ang ali na magkapagpakalat ng fake news sa pinapaniwalaan ng kanyang mga supporter.
'di ba? Na wala daw plenaryo. Eh, anong nangyari doon, yung guni-guni? Yung merong botohan na nangyari? Na walang botohan kasi nga walang nag-object. So sabi niya, wala daw kasing nagkaroon ng deliberasyon bago ang referral. Alam mo 'tong Ali, ang tanga, hindi ba? Sasabihin ko na siya, naging abogada siya pero hindi niya alam na sa mga ganitong klase ng session, merong motion. Tapos 'pag walang objection, tuloy na yan, approve na yan, wala ng botohan yan, unanimous consent ang tawag diyan. Tingnan niyo kapag nagkakaroon ng deliberasyon, there's a motion, there's a second, any objections, if there is none, then it is approved. Kung may objection, saka na yun magdedebate, saka na magkakaroon ng ano, ng deliberasyon. At ito pa ha, wala naman nakalagay sa saligang batas na kailangan magkaroon muna ng deliberasyon bago ang referral kasi ire-refer mo pa nga lang sa Justice Committee. Ano bang pagtatalunan doon? Nag-iimbento 'tong Ali. Talagang halatang-halata mo talaga na is either walang alam sa posisyon, nakakahiya na sa iba abogada, or textbook example ng mamaang-maangan. So, ito yung problema. 'Di ba wala daw deliberasyon bago mag-referral, eh, walang nag-object. Nando'n naman ang kanyang kapatid, nando'n yung kanyang pamangkin, nandiyan yung kanyang kaalyado, ba't walang nag-object na i-refer? Eh, 'di ba? Nando'n naman si ano, si Suntay, nando'n naman si Marcoleta, nando'n naman si Lasal, oh, 'di ba? Nando'n naman yung iba pang mga kakampi niya, eh, ba't hindi sila nag-object na i-refer? Kasi kung may nag-object, eh, nagkaroon sana ng deliberasyon, walang nag-object, unanimous. So, ano bang deliberasyon ang kailangan mo do'n, 'di ba? Tanga lang. Oh, eto yung 1 year bar daw, eh, ginagamit na naman. Na parang anong na-violate ng 1 year bar, napakaingat na nga ng Justice Committee, napakaingat na ng House, na hindi kasi alangan naman nasabihan na sila ng Korte Suprema, hindi ba? Kaya yun ang dahilan kung bakit yung unang complaint hindi ba, dinismiss dahil nga, nag-violate ng 1 year bar, 'di ba hindi pa tapos yung wala pang isang taon, baka mag-violate kaya tinanggal na, 'di ba? So, you could not, you know, to be safe, okey? Parang parang hindi mo maintindihan, 'di ba? Ang paggamit ng 1 year bar ay isa na namang strategic move na para i-frame ang impeachment bilang harassment, okey? Ang 1 year bar ay applicable lang kung may valid prior complaint, pero kung isa lang ang valid referral, wala. Ah, eto pa, dahil hindi daw siya pinabigyan na naman ng due process. Anong due process ang pinagsasabi niya? Hindi pa nga nagsisimula ang hearing sa Justice Committee. Investigation stage pa lang, hindi pa ito trial. Hindi pa triggered ang full due process protections. Ang mga subpoena, mga hearings at ang ebidensya ay ay evidence gathering lang ito, hindi ito violation. Kasi kung papayagan natin ang ganitong argumento ni Sara Duterte, parang wala na, 'di ba? This woman is really something. Nanginginig ako sa galit sa kanya sa totoo lang. Alam ko idedepensa niya sarili niya, eh, pero parang huwag niya naman gawing tanga ang mga tao. So, bakit niya kailangan pigilan ang proseso? Kung malakas ang depensa niya, hahayaan niyang magtuloy-tuloy ito at do'n niya harapin sa hearings. Pero ngayon, pumunta na naman siya sa Korte Suprema, sinusubukang i-stop ang proceedings ng ganito kaaga. Gusto niya talagang pigilan kasi may natatakot siya. Gusto niyang pigilan para hindi na lumabas yung mga salin niya, hindi lumabas yung BIR records niya, yung SEC documents niya, at hindi marinig ng bayan kung anong sasabihin ni Ramil Madriaga, 'di ba? Ay kapag naman ito'y pinatulan pa ng Korte Suprema, may problema na rin ng Korte Suprema dito. Mawawalan talaga sila ng legitimacy. This is an attempt to delay or even bury evidence.
halatang-halata mo naman talaga na may tinatago. Kasi sabi ko nga, ang isang matinong tao na kapag walang tinatago, walang kasalanan, i-welcome ang trial. Katulad ng ginawa ni Laila de Lima, di ba? I-welcome mo na mapakinggan ka. Yun ang due process. Pero sa kanya, naging technicality. Malinaw naman. Ako malakas ang loob ko na sa hindi ito papatulan ng Korte Suprema. Pero dahil pagpatulan naman nila ito, abay, contempt naman talaga. Yung sabihin natin may tinatago, malinaw na. Itong kilos na ito ni Sara Duterte, hindi ito kilos ng may kumpiyansa sa sarili. Ito ay kilos ng isang kampo na may itinatago para huwag nang umabot sa dinig, para hindi naman nantan. So yun yung point dito. Malinaw na si Sara Duterte ay guilty. Kaya niya dinidelay na lang. Pero, madam, ang mga tao mulat na bagamat malakas ang loob mo na sabihin na ayon sa survey, ayaw ng tao ng impeachment. Hindi dahil sa naniniwala silang wala kang kasalanan, kundi ayaw lang nila ng magulo. Pero dahil yan ay constitutional duty, ituloy yan. Para lumabas ang katotohanan. Kasi ako naniniwala na pag yan ay kinatigyan ka ng Korte Suprema, hindi pa tapos ang problema mo dyan. Meron magkakaroon daw ng people's court. And the people can very well come up with a public trial of your own, of their own. Ako, sasali ako doon. Ilalabas natin ang katotohanan, one way or the other. Hindi mo mapipigilan yan. Sisingaw at sisingaw pa din yan. Madali namang mag-leak ang mga ebidensya ngayon, lalo na at nasasampina na ng House. Kaya, utang na loob. Ituloy na natin to kasi kung totoo wala kang kasalanan, madam, pag-usapan na natin ito, matagal na to. Pag nililimliman mo to, ayan, pababa na ng pababa ang nagpa-plateau na ang iyong approval rating. Eh. Diba? Huwag kakampante na ikaw ang nangunguna ngayon with your 33%. Kasi baka biglang mawala na lang yan parang bulan. Anyway, sa Biyernes po wala tayong usapang politikahan eh. Sapagkat ako'y nagbabiyahe ng araw na yon. So wala akong oras para makausap kayo. Balik na lang po tayo sa Lunes next week. So, nagmamiss yun naman ako. At marami pa tayong pag-uusapan. Lagi. So maraming salamat po doon sa mga team replay na lagi naghihintay sa akin. Alam ko naman na yung mga tao pag live sa mga FB friends ko lang pero pag yung mga followers ko sa Facebook at mga subscribers sa YouTube ay talagang nag-aabang kayo. Maraming salamat. Anyway, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan ng puso ng mga puso at napapawa ko ng sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Sabi sana ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform life. At sana, napagsilbi ako sa bayan. Sabi sa akin ng UP, serve the people. Kita-kita na lang tayo uli. Ha? Lunes. Sa Biyernes, wala tayong usapang politika. Okay, enjoy the rest of your week. Sa Webes, walang pasok, di ba? Bukas pala holiday. So, may marami na naman mag-limang vacation yan. Marami na naman mapafile ng leave sa Friday. O, sige na. Bye. Ingat po tayo lagi, ha? Lagi sinasabi, UP namin mahal. Ano mo sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man sa naroon sa mundo sa ngayon, lalong lalo sa mga team replay. Bye for now. Take care.